Kami naman mga kapatid sa ating mga kanya-kanyang upuan. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako po'y bumabati ng magandang umaga sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Ray Dayawon, maging sa kanyang buong pamilya, sa ating pong bilabid Ate Maris, sa kanilang mga anak, manugang at sa kanilang mga apo, maging sa lahat po ng mga ginagamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, sa lahat po ng mga mangangaral, sa lahat po ng mga manunugtog at sa lahat po ng mga awit. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakaantabay sa ating live streaming via Facebook Live. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating lahat na narito, isang pinagpalang umaga sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal kong mga kapatid, ay dadako na sa pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ihanda po natin ang ating pakinig at ang pangunawa para atin pong maunawaan ang kahalagahan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa umagang ito, mga minamahal kong mga kapatid, bigyan natin ng pamagat ang ating pag-aaralan, tamang paglilingkod sa Diyos. Tamang paglilingkod sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, mayroon pong tama at mayroong mali. Kung tama yung paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang gawain na liliban tayo. Amen? Bakit? Hindi tayo pwedeng mga tuwiran, mga minamahal. Paggawain ng Diyos, kapag paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo po pwedeng mga tuwiran sa Diyos. Dahil bawat katuwiran natin, mga minamahal, ay basahan lamang sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tama ang paglilingkod natin, mga minamahal ko mga kapatid, sigurado lahat nandito. Puno tayo dito, mga minamahal ko mga kapatid. Ay bakit, mga minamahal, kukunti tayo? Ang tanong, tama ba yung paglilingkod natin? Kukunti tayo ngayon, mga minamahal kong mga kapatid. Ano pong nangyari? Kaya tanungin natin ang ating sarili. Tanungin natin, tingnan natin, yung paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, tama ba yung paglilingkod ko sa Diyos? Dahil kung tama yung paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, lagi tayong laman ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Basahin po natin, mga minamahal kong mga kapatid, ang aklat po ng Efeso 6, talatang 6 hanggang 8, pakibasa po. Amen po. Sa aklat po ng mga taga-Efeso, kabanatang 6, talatang 6 hanggang 8. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod ng may mabuting kalooban na gaya ng Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang na pag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa talatang ito, mga minamahal kong mga kapatid, dalawang uri ng paglilingkod ang tinutukoy dito. Yung una, mga minamahal kong mga kapatid, paglilingkod sa tao, paglilingkod sa paningin, mga minamahal kong mga kapatid. Sabi dito, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. May mga tao na naglilingkod, mga minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng paningin. Binibigyan nilang kaluguran yung mga tao, mga minamahal kong mga kapatid, para siya'y purihin o para siya'y hangaan ng mga tao. Ang sabi dito, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo. Kapag daw tayo naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, gayahin po natin yung mga alipin ni Kristo. Sino ba yung alipin ni Kristo? Tayong naririto.
na anumang mangyari, anumang maganap, patuloy tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin ipinagpapalit ang Diyos sa mga material na bagay. Hindi natin ipinagpapalit ang gawain ng mahal na Panginoon sa mga bagay ng mundo. Amen? Mga lingkod ni Kristo, yung mga nagpapatuloy sa paglilingkod. Sabi dito, mga minamahal kong mga kapatid, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Yun ang totoong paglilingkod. Tamang paglilingkod. Ginagawa yung kalooban ng Diyos mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Amen? Na kahit nasan siya, gumagawa siya sa kalooban ng Diyos. Kahit merong nakakakita, gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kahit walang nakakakita, gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kahit saang lugar siya naroon, ginagawa ang kalooban ng Diyos. Amen? Yun po ang totoong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo naglilingkod kapag nasa loob lamang ng simbahan. Amen? Yung mga bagay na ginagawa natin sa loob ng simbahan, pupwede bang gawin natin kapag tayo'y nasa labas? Pupwede. Amen? Kung tayo dito ang ating mga sister ay kahahaba ng mga suot, mga minamahal, sinusunod natin yung kabanalang itinuturo sa banal na kasulatan. Pagdating sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, maaari din nating gawin yan. Dahil yan ay bahagi ng paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung dito, mga minamahal, nandito tayo, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, pagdating sa labas ng simbahan, pupwede rin po nating gawin yan. Dahil yun po ang tunay na lingkod ng Diyos. Ang totoong lingkod ng Diyos, hindi ka lamang naglilingkod kapag nasa loob ng simbahan. Nasa loob tayo ng simbahan o nasa labas tayo ng simbahan, dapat yung ating mga ginagawa ay kaluguran ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Nasa trabaho man tayo o nasaan man tayong lugar, mga minamahal kong mga kapatid, kung totoo o tama yung paglilingkod mo sa Diyos, hindi ka gagawa ng bawal sa Diyos. Amen? Hindi tayo gagawa ng bawal sa Diyos. Sabi dito, mga minamahal kong mga kapatid, maglingkod ng may mabuting kalooban. Kapag daw po tayo naglilingkod, dapat mabuti yung ating kalooban. Amen? Walang puot, walang sama ng loob sa ating kapatid. Hindi tayo nasasaktan, mga minamahal kong mga kapatid, sapagkat ang kalooban natin ay mabuti. Nagaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yung paglilingkod daw po natin ay para sa Panginoon at huwag para sa tao. Amen? Kasi kung tayo naglilingkod ng para sa tao, sa paningin ng tao, mga minamahal, sasabihin ng tao, ang galing naman ito, pupurihin ka ng tao. Sasabihin, ang bait-bait mo. Dahil pinapakitaan mo ng mga mabubuting gawa. Ipinapakita mo na talagang tumutulong ka sa harap ng mga tao. Siyempre, pupurihin ka ng tao. Ngayon, sino ba ang dapat purihin? Ang tao o ang Diyos? Ang Diyos. Kaya mga minamahal, sa ating paglilingkod, dapat sa kapurihan ng Diyos, huwag sa kapurihan ng tao. Para ang papuri, hindi mapunta sa tao, kundi sa Diyos lamang. Walang ibang pupurihin, walang ibang sasambahin, walang ibang magaling, kundi ang Diyos. Pari-parehas lamang tayo, mga minamahal kong mga kapatid, na walang karunuan, hindi tayo magaling, wala tayong galing, pari-parehas lamang tayo, mga minamahal, nakakatayo lamang tayo sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Isa lang ang magaling, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang sabi pa sa 8, yamang na pag-alaman ng anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin, ulaya. Kapag atin palang ipinamumuhay, ating sinusunod, gumagawa tayo ng mabuti sa harapan ng Diyos, meron tayong tatanggaping gantimpala sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? May gantimpala tayong matatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Basahin natin ang aklat ng Mateo 6:1-2.
Sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 6, unang talata hanggang 2. Mag-ingat kayo na huwag kayong magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paglilingkod sa paningin. Paglilingkod sa tao, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, sabi dito, kapag ikaw ay nagbibigay, naglilimos, mga minamahal, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Huwag kang tutugtog ng pakakak. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ikaw ay nagbigay, naglimos ka, mga minamahal, huwag mo nang ipagsabi. Dapat nagbigay ka, hindi na kailangan ipagsabi. Amen? Bakit kapag pinagsabi mo yan, mga minamahal, mapupunta ang puri ng tao sa iyo. Pupurihin ka na naman ng tao. Ang bait nito, talagang nagbibigay. Nagbibigay ng ayuda. Talagang napakabait. O di ba, mga minamahal, nasaan ba yung mga maling paglilingkod, yung imbabaw na paglilingkod? Karamihan nasa politiko. Amen? Kapag malapit na ang butuhan, mga minamahal, talaga namang namimigay sila. At hindi po pwedeng mamigay sila kapag walang nakakakita. Kinakailangan maraming tao para makita nila na itong politikong ito namimigay. Anong hangad? Pangsarili. Gusto niya na purihin siya ng mga tao. Gusto niya na ibutos siya ng mga tao, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya ginagawa niya yon. Ay ang tanong, kung sa wala kayang nakakakita, gagawin yon? Gagawin kaya nila yon? Hindi. Yun po yung paimbabaw, yung paglilingkod na hindi tama, mga minamahal kong mga kapatid. O sa panahon natin ngayon, tingnan natin yung hindi naman lahat, maraming mga vlogger. Kunwari, bibigyan, pupuntahan yung mga pulubi, bibigyan. Pero kinakailangan nakaharap sa kamera. Amen? Yung kanilang ginagawa, hindi paglilingkod yun, mga minamahal. Hindi totoong pagbibigay yun, mga minamahal. Sapagkat bawat binibigay nila, mas lalo pa silang kumikita. Amen? Kapag tumulong sila at nakakamera, lalaki yung kita nila. Dapat nakabidyo para makita ng buong mundo. Amen? Paglilingkod na paimbabaw, pero subukan mo. Halimbawa, makakita ka ng vlogger. Subukan mo na walang kamera. Daan-daanan lang yan yung mga pulubi dyan, yung mga nangangailangan. Hindi naman bibigyan. Amen? Pero bakit sila'y nagbibigay, mga minamahal kong mga kapatid? Para sila'y purihin, hangaan ng tao. Para kumita sila ng kumita, mga minamahal. Ang gusto ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, yung paglilingkod, hindi ganon, mga minamahal. Yung paglilingkod natin, mga minamahal, kinakailangan, may nakakakita o wala, maging tapat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Huwag lamang dong maglilingkod tayo kapag merong nakakakita. Doon tayo naglilingkod. Huwag lamang na gagawa tayo ng mabuti kapag merong nakakakita. May nakakakita o wala, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Namuhay tayo ng may kabanalan dito. Pagdating mo sa tahanan mo, mamuhay ka ng may kabanalan. Amen? Kung ano yung ginagawa mo dito, kung talagang tama yung paglilingkod mo, dapat pagdating sa labas, ganun din ang gagawin natin. Hindi tayo mahihirapang gawin yon. Bakit? Dahil tama yung paglilingkod natin. Amen? Ngayon, kung tayo po ay banal dito, at pagdating sa tahanan, talagang kaiiksi na ng mga short natin, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, paimbabaw na paglilingkod. Amen? Naglilingkod sa paningin.
Dito, banal na banal. Pagdating sa labas, ang suot na ng sanlibutan. Hindi na tayo katulad ng sanlibutan. Amen? Hindi na tayo, yung dating ako. Yung sinabi ng ating beloved preacher. Amen? Tayo yung mga nabautismuhan na sa pangalan ni Jesus. Kaya nga ang sabi ng Biblia, kung ang sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay nagsilipas na, at narito sila'y pawang naging mga bago. Tayo'y naging bago na sa harapan ng Diyos. Hindi na tayo yung mga tao na gumagawa ng masasama. Iba na, mga minamahal kong mga kapatid, dapat ang member ng Jesus, the miracle worker, ipakita natin sa buong mundo na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi lamang dito sa loob, mga minamahal, dapat sa labas maging ilaw tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Napakaraming gawain, mga minamahal. Hindi may iwasan na maikumpara ang gawain natin, mga minamahal kong mga kapatid, sa ibang gawain. Ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, kung tayo po ay makita na talagang yung paglilingkod natin, hindi lamang sa loob ng simbahan, dala-dala natin sa labas, sa opisina, sa trabaho, talagang makikita yan ng mga tao. At hindi na ikaw ang magpapatotoo, yung mga tao na mismo ang magpapatotoo sa iyo. Sasabihin nila, ito dating masama, nang siya'y maglingkod sa mahal na Panginoon, napunta sa Jesus, the miracle worker, siya ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na natin kailangan na tayo ang magpatotoo. Hayaan natin na ang magpatotoo sa atin ay ang mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito makikita natin, yung paglilingkod, mga minamahal, dapat itama natin yung paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag bawal sa Diyos, pag inutos ng Diyos na bawal, dapat bawal. Amen? Dapat hindi natin gagawin. Sumusunod tayo sa Diyos, naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Kung yung pinagbabawal naman ng Diyos, lalabagin natin, baliwala yung paglilingkod natin. Amen? Bumilang na tayo ng taon, ang tagal na nating naglingkod sa mahal na Panginoon. Kung hindi naman tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, baliwala. Hindi pa rin tayo maliligtas, mga minamahal kong mga kapatid. Amen? Kaya mas mapalad yung mga baguhan, bago pa lang nakilala ang Diyos, pero sumunod sila sa kalooban ng Diyos, kaysa sa mga matatagal na katulad natin, mga minamahal, tayo matatagal na sa mahal na Panginoon, pero tayo na may namumuhay ng hiwalay sa kalooban ng Diyos. Mas maigi pa yung mga baguhan. Ang sabi ng Biblia, merong huli na nauuna, at may una na nahuhuli. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Basahin natin, mga minamahal, yung kasaysayan ni Marta at ni Maria. Alam na po ninyo ito, mga minamahal, na si Marta, habang ang ating pinakamamahal na Panginoon nagsasalita, na nagngangaral ng banal na kasulatan, nangangaral ng salita ng Diyos, si Marta, abalang-abala sa mga gawain. Samantalang si Maria, nakikinig ng salita ng Diyos. Sino ba ang Marta dito? Kapag hindi mo pinahalagahan ang salita ng Diyos, katulad ng napag-aralan natin nung Friday, katulad ka ni Marta. Nangangaral ng salita ng Diyos, ikaw bising-busy ka, lakad ka ng lakad, tayo ka ng tayo, pinagsisilbihan mo yung sarili mo, iniisip mo yung sarili mo. Samantalang ang araw na ito ay para sa mahal na Panginoon. Kapag narito tayo, pigilin natin yung mga bagay na yan. Huwag tayong tatayo. Ang araw ng Diyos ay para sa Diyos. Makinig tayo ng maayos sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magiging katulad tayo ni Marta kapag binabaliwala natin ang salita ng Diyos. Pakibasa po ang aklat po ng Lucas, 38 hanggang 42. Amen po. Sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 10, talata po ay 38 hanggang 42. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at sa isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay.
at siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupuri naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kung ating mapapansin, mga minamahal, yung ginagawa ni Marta, maaaring nang dumating ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanilang tahanan, maaaring siya'y naghahanda. Naghahanda siya ng makakain, merienda, para maipakain sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pero hindi naman masama yon. Amen? Masama ba yon? Hindi masama. Kaya lang naging masama dahil nung siya'y naghahanda, kung kailan nangangaral ng salita ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, doon lamang sumasama. Ibig sabihin, kapag nangangaral ng salita, maging ang mga manggagawa, ang mga preacher, ang ating beloved pastor, bigyan natin ng respeto ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang ating kinakailangang gawin, mga minamahal, pigilin mo yan. Dahil ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nababagabag ka sa maraming bagay, samantalang ang iyong kapatid na si Maria, mas pinili yung pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Ang sabi dito sa pagyaon nga nila, sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon. At isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kaniyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kaniyang salita. Si Maria, habang nagsasalita ang mahal na Panginoong Hesus, habang nangangaral, nakikinig. Sino bang katulad ni Maria dito? Ipalakpak ang kamay. Lahat tayo, mga minamahal. Maliban lang doon sa hindi nakikinig. Pasensya na po, mga minamahal. Maliban lang doon sa hindi nakikinig. Yung katulad ni Maria, na nakikinig na salita ng Diyos, kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, mga minamahal kong mga kapatid, ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. Naglilingkod si Marta, pero yung paglilingkod niya, mali. At siya ay lumapit sa kaniya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Inistorbo pa niya ang ating Panginoong Hesus habang siya'y nangangaral, nilapitan niya, inistorbo niya, mga minamahal kong mga kapatid. At ang sabi dito, iutos mo nga sa kaniya na ako'y tulungan niya. Walang ugali. Amen? Inutusan pa niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na utusan si Maria na siya'y tulungan. Naging, kung siya mga minamahal, naging bastos siya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi sa 41, dadapot sumagot ang Panginoon at sinabi sa kaniya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Sabi niya, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Ibig sabihin, bakit iniisip mo yung mga bagay na hindi mahalaga, yung mga bagay na hindi naman kailangan, yun pa ang nasa isip mo. Samantalang ang Panginoon nangangaral ng salita na dapat nakikinig siya. Ang sabi sa 42, dadapot isang bagay ang kinakailangan. Isang bagay ang kinakailangan. Sabagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kaniya. Pinuri niya, mga minamahal, si Maria, dahil si Maria nakinig
ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Baliwala sa Kanya yung mga gawain, mga minamahal. Baliwala sa Kanya kung anuman ang mga gawain doon sa bahay. Mas mahalaga ang makinig ng salita ng Diyos. Amen? Ipinapakita dito yung kahalagahan ng pakikinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya habang tayo narito, nakikinig, gagamitin natin yung ating pangunawa. Gagamitin natin yung malawak nating kaisipan, mga minamahal. Dahil kung hindi natin gagamitin yan, mga minamahal, baka iisipin natin para sa akin yata itong salita ng Diyos. Ako na naman yata yung pinapatamaan. Hindi po. Maaaring ikaw nga yung pinatatamaan ng Diyos para ituwid. Maaaring para sa iyo nga ang salita ng Diyos dahil meron kang nagawang mali para baguhin yung mali. Dahil mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo'y mamuhay sa kasamaan, sa kasalanan. Ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, makasama natin siya sa langit at buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano bang paglilingkod ang hinihingi ng Diyos sa mga tao, sa atin? Sa panahon ng Israel, tingnan natin kung ano po yung hiningi ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Aklat ng Deuteronomio, 10:12, pakibasa po. Sa aklat po ng Deuteronomio, kabanata po ay 10, talata ay 12. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong paglilingkod ang gusto ng mahal na Panginoon? Ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. Ibigay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Yun ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, at ngayon Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Unang-una, dapat ang isang Kristiyanong naglilingkod sa Diyos, mayroon takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng may takot, ipalakpak ang kamay. Malalaman natin kung tayo ba'y may takot sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Ngayon, kung hindi natin nasusunod ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, o pwede ba nating sabihin tayo may takot sa Diyos? Kung ating ginagawa yung mga bawal ng Diyos, o pwede ba nating sabihin may takot tayo sa Diyos? Hindi. Matapang ka, kapatid. Bakit? Hindi ka natakot sa Diyos. Ginagawa mo, nilalabag mo ang kalooban ng Diyos. Matapang ka. Anong hantungan ng matatapang na lumalaban sa Diyos? Ang apoy ng impyerno. Dahil nga sa sobrang tapang ng tao, lumalaban sa Diyos, kahit kay Satanas hindi natakot. Gusto niya doon mapunta sa impyerno, sinamahan pa si Satanas doon kahit sa sobrang init ng apoy. Amen? Dahil ang utos dito, kinakailangan tayo magkaroon ng takot sa Diyos. Takot na gumawa ng masama sa ating pinakamamahal na Panginoon. Takot na labagin ang utos ng Diyos. Amen? Takot na hindi maipamuhay yung mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal kong mga kapatid, ang paglilingkod na dapat ibigay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, magkaroon tayo ng takot, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi ba dito, mga minamahal, kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan. Lumakad ka sa lahat ng mga daan ng Diyos. Ano bang ibig sabihin? Lahat ng pinag-uutos ng mahal na Panginoon, ipamumuhay natin. Mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ibigin mo siya. Ibigin mo ang Diyos. Amen? Iniibig ba natin ang Diyos? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Sigurado, alam naman natin yung palatandaan ng mga umiibig sa Diyos. Amen? 14:15 ng Juan, kung ako'y inyong iniibig ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Amen? Ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, doon sa pagpapaliwanag kanina sa pagbibigay, totoo kayang inibig natin ang Diyos? Amen? Kukunti na lang. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang totoong umiibig sa Diyos, mga minamahal, walang mahirap na utos. Lahat ng utos ng Diyos sinusunod niya. Bagamat talagang nahihirapan siya, andun yung kanyang pagsisikap na masunod ang mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi dito, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Kaya buong puso, hindi kalahati, dapat katulad ngayon, araw ng linggo, ang buong puso natin, ang laman ay ang Diyos. Paglilingkuran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon ng buong puso, walang kabahagi ang mga bagay ng mundo. Kahit sino pang dumating sa tahanan natin, iwan mo yan. Kahit anong mangyari, mga minamahal, kapag ang pag-ibig natin sa Diyos, buong puso, walang makahadlang sa iyo, makakarating ka sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, hindi nakakarating, hindi buong puso yung pag-ibig. Merong kabahagi ang mundo. Amen? May kabahagi. May kabahagi yung mga bagay ng mundo, mga minamahal kong mga kapatid. At yung pag-ibig sa Diyos, kukunti na lang. Amen? Sabi nga, kung ano yung pinapahalagahan mo sa buhay mo ng higit, sa pagpapahalaga mo sa Diyos, yun yung Diyos mo. Amen? May bagay kang pinahalagahan sa buhay mo na mas pinahalagahan mo sa gawain ng mahal na Panginoon, sa ating pinakamamahal na Panginoon, yun ang Diyos mo. Bakit? Yun ang sinunod mo. Kung ang Diyos mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, anumang mangyari, anumang maganap, andito ka sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, dapat yung paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon ay tama sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Basahin natin mga minamahal kong mga kapatid, Aklat ng Mikas 6:8. Sa aklat po ng Mikas, kabanata po ay 8 at 6, talata po ay 8. Kaniyang ipinakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang inihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad ng may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang mayroong hinihingi ang Diyos sa tao. Nung una, meron siyang hiningi doon sa Israel. Dito, sa ating babasahin, meron siyang hiningi sa tao. Ibig sabihin, ito'y pangkalahatan. Amen? Kung tayo'y tao. Lahat naman tayo'y tao. Amen? Ang sabi dito, ang kinakausap dito ay ang tao, tayong mga tao. Amen? Ang sabi dito, Kanyang ipinakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ipinapakilala daw niya, ipinapaalam ng Panginoon kung ano po yung mabuti. At ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. At kung ano po yung gusto ng Diyos. Kung ano yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Kundi gumawa ng may kaganapan. Gumawa daw po tayo ng may kaganapan. Anong gaganapin natin, mga minamahal? Ano po yung gaganapin ng Kristiyano? Yung utos ng Diyos. Amen? Gaganapin po natin yan, mga minamahal. Gumawa tayo ng may kaganapan. Ipamumuhay po natin yan, mga minamahal kong mga kapatid. Dahil yun ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ibigin ang kaawaan at lumakad ng may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Maging sa iyong paglakad, sa iyong pamumuhay, kinakailangang kasama ang Diyos. Amen?
Huwag kang lumakad ng sa iyong sarili lamang. Bawat desisyon, bawat gagawin, isasangguni mo sa Panginoon. Kasama ang Diyos ng may kababaan. Mababang, o ibig sabihin may pagpapakumbaba. Amen? May mababang loob. Kaya mahalaga yung pagpapakumbaba, mga minamahal kong mga kapatid. Sa ating paglilingkod, yan po ang kailangan, mga minamahal. Lumakad tayo ng may kaganapan. Maglingkod tayong may kaganapan sa ating pinakamamahal na Panginoon at lumakad tayo na kasama ng Diyos ng may kababaan. Amen? Pairalin yung pagiging mababang loob, mapagpakumbaba. Hindi yung lagi tayong galit, lagi tayong inis. Kinakailangan pagpapakumbaba. May kasalanan ka man o wala, pagpapakumbaba. Dahil sabi nga, walang magaling kundi ang Diyos lamang. Amen? Kaya kinakailangan natin, mga minamahal, sa ating paglilingkod, nakita natin yung mga hinihingi ng mahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Yun po ang kailangan natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa buhay natin dito, mga minamahal kong mga kapatid, ng mga Kristiyano, na bagamat katulad ngayon, wala ang ating beloved pastor, mga minamahal kong mga kapatid, sa tunay na naglilingkod, sa tamang paglilingkod, mga minamahal, nandito o wala ang ating beloved pastor, hindi ka naman mawawala sa gawain ng Diyos. Amen? Dapat lalo tayong magpursigi, mga minamahal, na ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Nandito man o wala ang ating beloved pastor, kung ano yung ginagawa mo pag andito ang ating beloved pastor, maaari mo ring gawin kapag wala ang ating beloved pastor. Amen? Dahil ang ating beloved pastor talaga namang sa Diyos lang ang kapurihan, talagang pinagpala ng mahal na Panginoon. Nakita po natin na talagang binigyan siya ng kalakasan, pinagaling ang kanyang karamdaman, nakakapagbiyahe na ng malalayo, mga minamahal kong mga kapatid. Ang ating beloved pastor, mga minamahal, pinapangalagaan yan bawat gawain. Kaya nga, hindi yan po pwedeng ma-stay lamang dito. Pupunta yan sa iba't ibang gawain, mga minamahal, para mabisita lang ang kalagayan ng mga kapatiran doon. Amen? Kaya tayong totoong naglilingkod, mga minamahal, nandito o wala, maging tapat tayo sa Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos? 2:12, pakibasa po. Sa aklat po ng mga taga-Pilipos, Kabanatang 2, talata po ay 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas ng may takot at panginginig. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, doon sa taga-Pilipos, mga minamahal, sabi diyan, kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. Binabanggit diyan yung laging pagsunod ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, na hindi lamang sa harapan ko, na sila'y sumusunod, hindi lamang sa harapan ni Apostol Pablo, hindi lamang sa loob ng simbahan, maging sa labas ay sumusunod pa rin sila, mga minamahal kong mga kapatid. Kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, maging wala si Apostol Pablo, mga minamahal, hindi nagbabago ang pagsunod ng mga Kristiyano sapagkat totoong paglilingkod yung kanilang pinaiiral, mga minamahal kong mga kapatid. Ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ipinapakita po dito, mga minamahal, ang sabi, lubusin natin yung sarili nating pagkaligtas, yung gawain ng sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ibig sabihin, mga minamahal, ipagtatrabaho natin yung kanya-kanya nating kaligtasan. Amen? Hindi tayo maililigtas ng kung sino man, hindi tayo mailigtas ng iyong kapatid, ng iyong nanay, ng iyong tatay. Kinakailangan ang kaligtasan, personal nating ipagtatrabaho ito, mga minamahal kong mga kapatid, na may takot at panginginig. Yun yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil kapag ganyan ang ginawa natin, mga minamahal,
Ang sabi ng Biblia, yung mga tapat na lingkod ng Diyos, yung mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sila po ang makakasama sa langit at buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin huling talata, aklat po ng Juan 12:26, pakibasa po. Sa aklat po ng Juan, kabanatang 12, talata po ay 26. Kung ang sinumang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sinumang tao ay maglingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung sino mang tao ay maglilingkod sa akin, ang sabi ng Panginoong Hesus, ay sumunod sa akin. Anong ibig sabihin? Sumunod ka sa ipinag-uutos ng Panginoon. Amen? Sapagkat kung ito'y ating masunod, ang sabi ng Diyos, kung saan ako naroon, doon naman kayo doon. Amen? Kung nasa langit ang mahal na Panginoong Hesukristo, mapupunta tayo ng langit kapag sinusunod natin ang utos ng Panginoon. Amen? At ang sabi pa dyan, mga minamahal kong mga kapatid, sabi diyan, kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, ay doon naman, duroon ang lingkod ko. Kung ang sino man tao ay maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Ando na po yung reward, pararangalan tayo ng ating mabait na Diyos, mga minamahal, kapag tayo po ay naging tapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paglilingkod na tama na nagmumula sa kaibuturan ng ating puso na may buong katapatan, mga minamahal kong mga kapatid, at hindi paglilingkod sa paningin. Amen? Ang tamang paglilingkod sa Diyos ng may buong katapatan. Pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bigyan natin ng buhay at malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tayo po'y tumayo na, mga minamahal kong mga kapatid, at tayo po'y aawit sa ating pinakamamahal na Panginoon.